So yun, magandang araw, good morning at happy Holy Week sa mga kababayan natin, sa mga kababayan nating mga Katoliko, sa mga kapariha ko po ng paniniwala. So magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon mag-update tayo kasi wala po tayong mga ina-upload na video sa mga nakarang araw. Gawa ng busy po tayo mga babayan, hindi po pwede na pa-video lang po tayo dito. So katawan natin at utak dito ang gumagana, so nakaka-stress din sa katulad ko. So ang nakaka-relate lang dyan yung mga katulad kong nagdadala ng mga trabaho at nangungontrata. So sila lang yung may alam kung ano yung mga papel namin. So hindi biro yung papel namin mga kababayan, yung papel ko hindi biro po sa pagpapanday. So hindi katulad ng mga kasama natin na pagkatapos nilang trabaho, pahinga na yung iniisip. So sa akin iba, pagkatapos ng trabaho, iniisip ko pa kung ano na po yung isusunod na trabaho at magkukotisyon pa tayo sa mga materialis. Kasi hindi makukuha talaga ito. Makukuha man siya sa isang bultuhan na kotisyon, pero matagal. Pero ang ginawa namin dito para hindi magsubra yung mga materialis na in-order natin, ay talagang tinatansya natin mga babayan. Kung magkulang man, mas okay yun kaysa marami yung sobra na hindi na magagamit kasi hindi mapakikinabangan yung mga sobra. So kailangan natin dito, tawag doon, yung tama lang talaga yung ibibigay natin ng kotisyon. So kung magkulang man ay kunti. So hindi talaga natin mapiperfect yan. Walang maka-perfect dyan sa mga estimated. So, ito yung ginawa ko kahapon. Ito, kinakantuhan ko na yan. Kita po nyo, kahit naka-wrap finish lang po ito, ay talagang pulido yung pagkagawa natin. So, mabigyo na personal. So makikita nyo po yan. So kikita ko mga babayan yung mga naggawa na dito sa bahay. So yan. Ayan, nakarapinis lang po yan, pero ayan kitang kita nyo po yung tweed nya. So dito yung pintuan sa isang kwarto. Itong kwarto na to, dito yung pintuan. So yung kwarto doon, ulit-ulit ko na sinasabi, dyan po yung pintuan nya. So ang nangyayari dito, yung palitada ay dito na lang yung natitira. So yung kapatid ko na lang ang nagtapos. Rinyo mo sa gawin daw, rinyo na kuyog daw. Rinyo na gawang-gahom ko niya. Ito lang yung tatapusin. So mga 2 araw siguro kasi iba talaga yung kilos pag nasa itaas kaysa dito sa baba. So yan. So sa akin to mga 1 araw to tapos na po ito. So ito nakapag na kami dito, nakapag backfill na ulit. So itong ginagamit namin na maliliit na mga bato-bato, ito po ang sobra sa pinagkukunan namin ng palitada. So ito yung sa ayaga namin, ito po yung mga sobra niya. So ayan, halos may tansi na po tayo dyan. Yan yung tansi na nakikita nyo. O yan po yung magiging concrete flooring natin, pero tataas pa yan kasi magtatiles pa tayo. So yung tansi na yan is yan lang po yung libilado ng ating concrete na flooring. So dito pinadagdagan ko ng graba kasi kulang, kasi nung nakikita nyo nung nag-video ako na binasa natin to ng tubig, so yung lupa ay bumaba. So maganda yon kasi bumaba yung lupa, so ganyan, kaya tumaas na yung level niya. So lagyan natin ng graba. So ayan yung mga bato, so para makuha natin yung tamang sukat ng kapal ng ating flooring, para hindi magasto sa simento. Kasi magasto sa simento pag may lumubog, may parte na lumubog yung paglalagay natin ng backfill. So kailangan pantay. So yan, pantay halos yan. Kung may lumubog man dyan, konti lang na mga parte.
So halos pantay po siya. So hindi masyado makapal yung ginawa namin ditong flooring, nasa 2.5 inches. 2.5 lang po yung flooring natin. Kasi magta-tiles pa tayo, magsisiting pa ako ng tiles dito na mga 2 cm. So yan na po yung, ito na lang po yung dito na parte yung mataas-taas na paglalagyan ng graba. So ang susunod dyan is yung mga maliliit katulad nito. Yan po yung ipapatong. So babasahin natin to ulit ng tubig bago tayo mag-flooring. So lalatagan ko pa ito ng bakal. So yung mga 10 mm na kabilya para matibay naman yung flooring. So may mga dowels na po ito. Ayan, kung nakikita nyo po, ito po yung pagtatalian natin. Ito ay nakakunik po sa grid beam o yung floor beam natin. Nakakunik po yan at naka 45. Nakapasok po yan doon sa ating concrete beam. Ayan, nakakunik po yan doon. Talagang napakatibay na ano yan, na abang o yung mga dowels natin. So lahat yan paikot, pati doon meron, kasi yan po yung pagpatalian natin. So bali yung space niya is 40 cm lang na talagang ano talaga yung ano natin, talaga matibay yung pagiging paglagay natin ng mga rebars sa ating matting, sa ating flooring. So bali dito sa loob tapos na po itong napalitada lahat. Ayan. Kasunod na po dito is yung pagpipintura. So skim coat lang po yung gamit namin dito na powder, yung Island na brand. So baka naman Island. So kasi yan po yung mga matitibay na skim coat na sa alam ko, Island, at saka yung ano ba yung basta tatlong ano lang yan, tatlong skim coat lang yung alam ko na magandang gamitin. So kadalasan ginagamit ko is Island. So yan po mga kababayan, tabali tapos na po dito. So ang mga dingding nito ay naka-ready na, nandun na lang, kulang na lang po yun sa paggawa. So yung mga gutter ay tapos na din na ikabit. So dito naman sa harap, sa terrace ay ano na sila, nagbubong na. So ayan, nakikita nyo po, nagbubong na po sila dito sa may terrace. So yung terrace natin ay hindi masyadong paklibi yung bubong niya. So parang patag lang po siya. Importante yung tubig ay bumagsak doon talaga sa gutter. So kasi tiris po yan, hindi na po tingin tataas kasi maano na po tayo doon sa bubong sa kabila, dito na side. So masagad na po tayo doon. So hindi naman siya mababa, tama lang po yung height niya galing sa floor. So yan po yung maging tiris nila. So yan, at nakalagay din ng insulator. Yung kapal pa din. So tama lang po yung insulator natin. So ayan. So tansik pa rin yung ginagamit natin dito sa patungan ng insulator. So ang ginagamit dito is yung ano na 4x4 na tubular. So 2 mm ang kapal. Ayan. So at doon nakapagsimula na, nakita nyo naman yung last video. So dito si Gino ay mag-uumpisa na din mag-tiles sa CR. So ito lalagyan pa ito ng backfill kasi napakataas pa. Ayan yung tansi, mataas pa po siya galing dito sa lupa. So yan na po yung mga libilado paikot, nakalibil na po ito. So itong nilagay natin na ayan, yan po yung kumbaga ano natin, libilado. So yun, so yan po yung pagtatalian natin ng ayan, itong guhit na ito po yung libilado. So offset lang po tayo dyan mga babayan para hindi kayo mahirapan sa paglibil. Dito po kayo maglibil, kukunin yung pinaka-reference nyo kasi ako kumuha ako doon sa pinakapintuan para pagdating dito ng
ano natin, pintuan, ay wala na po tayong puputulin. So ayan, dito po ako kumuha ng reference. So nag-offset lang po ako ng 60 cm. So ito na yung magiging level niya. Pero aangat pa ito, gawa ng mag-tiles pa. So dito, kasi yung pintuan hanggang dito pa, ang 210. So aangat pa tayo para hindi walang singaw. Yung pintuan dito is kunti lang talaga yung singaw niya dito. Importante na yung pinto pagbukas ay hindi sasayad sa tiles. So yun po ang maganda, huwag masyadong itaas para kung mag-aircon sila dito, hindi lalabas yung lamig. So dito din, ayan, itong CR na to is nakadrop po ito. Nakadrop po ang flooring nito sa level ng flooring. Kasi ang flooring dito, galing doon ay dito ay pantay lang po sila. So dito lang po tayo magdadrop pagdating sa banyo. Kasi ito walking closet po itong kinatatayuan ko. So ang flooring dito is pantay lang doon. Kasi yung magiging pintuan nito is sliding window, sliding door ang magiging pintuan dito, pati dito. So yun ang nasa plano, so yun po dong susundin. Pero itong dalawa ito yung magiging sliding. So ayan, nagsisimula na po ditong layout. Ayan, nag-layout na po dito para sa tiles. Ayan, ito na pong mga tansi na ito. Ito na po yung tuntunado. So, nilagyan ng tansi para sure ball na may may guide talaga na susundin. So, ayan. Ito yun, kinuha yung nakuha yung kinuha mo. So yan, ang dito sa CR mga babayan, kung hindi po talaga ito na pwede na hindi magiging eskwalado yung CR, kasi pag hindi eskwalado yung palitada dito, doon ka maproblema pagdating sa pagka-tiles na. Kasi yung magiging siruho mo ay mag-triangle na. So napaka-importante ang layout sa CR, sa loob ng CR. So sa mga kababayan natin dyan na nagbabalat, so sa wala pang idea, sisiguraduhin nyo po na yung CR nyo ay nasa eskwela. Kasi mapuproblema ka talaga pag wala sa eskwela yung mga palitada. So magiging bangkaw po yung mga siruho niyan. So pati dito. Magsisimula na po si Gino doon. So ako dito. Para sa Lunes makapaglatag na po ako ng tabilya para makapag-umpisa ng mag-flooring. So ito, wala. Kaya ko naman lahat ng trabaho dito, pero marami tayong trabaho, kaya nag-request po ako ng yung kasama ko na pintor. So papupuntahin natin dito para magiging katulong natin sa paglalagay ng mga skim coat sa mga wuling. So yan, malaki po ang pag-i-skim coatan. So mataas dito, ang pinakamataas na parte sa likod. So dito na side at sa mga gilid. So mataas. So dito mataas dito na side, kaya mataas yung pag-i-skim coatan natin galing sa baba hanggang dito sa itaas. So kulay gray daw ang ikukulay dito, sabi ni sir. Yung pintura dito sa gilid. Ayan, yung mga dowels na kikita nyo dyan is sinadya talaga yan para kasi maglagay daw sila dito ng kumbaga tiris-tiris. So dito sila maglalagay para may sila dyan, may pagpapahingahan. So pa-relax sila tuwing ganitong oras kasi hindi matatamaan ng init, hindi matatamaan ng araw pag dito maaga. So ayan kita nyo malilim, hindi siya matatamaan ng araw dito. Maganda dito sa umaga. So maganda ka dyan,
kakapi, silpon-silpon, pwede dyan. Makarelax ka kasi kita mo naman yung view nila sa labas, sa likod. So makarelax ka talaga mga kababayan. So yan. Yan po yung maganda kapag may may mga kunting view, hindi lang puro building ang nakikita. So makikita ka pa rin ng mga kagubatan. So ayan, napaka-relax. Talagang nature na nature yung likuran nila, sir at ma'am dito. So maganda ang pwesto. At tahimik din dito mga kababayan, tahimik na lugar. So walang nag-iingay dito, wala kang maririnig na nagkakantahan ng 10 oras ng gabi. So talagang tahimik ang lugar. So yan, napaka peaceful sa sa tainga. Walang ingay. So ito matatapos po ito ngayon. So update ko na lang kayo mamaya, lalo na po sa may-ari na nandun. Kasi yung may-ari nito, yung babae ay nandun sa sa abroad. So para makita niya din yung bahay niya. So yan. So ito na lang po ang pupunuin. Ito na lang po, at saka dito, konti na lang po ito dito kasi mataas na po na parte dito. So konti na lang ditong lalagay. So doon at saka dito. Ayan, dito din ay hindi na marami yung kakailanganin. Konti na lang. So inuuna ko muna dito kasi yung tansi, palipat-lipat po itong tansi na ito. So, naubos na yung tansi namin. So ito na lang yung natitira. So yun lang mga kababayan, at update ko lang kayo mamayang hapon sa mga mangyayari na. So yan. So yun mga kababayan, magandang hapon. So yan, dito nakabit na po yung tapos ng nabubungan at nakabit na dun yung mga nagkakabit pa sila ng flashing gutter at saka yung gutter. So yan. So yan po yung kanina wala pa po itong bubong, hindi pa natapos, pero ngayon tapos na. So yan, at nakabit na din yung tagi-isang gutter at saka yung flashing gutter. So yan. So ayan sila dun sa itaas at nagkakabit. So dito may special na kunti. Ding, tanggalan na lang ni Ding ha. O parehason lang Japon yung respikas. Kani ba? Parehason rin nyo? Yeah. So dito yung plastering. So konti na lang yung tatapusin dito. Konti na lang. Yun na lang po natitira na si SB yung pagplasteran. So bukas matatapos na yan. So dito sa loob, ayan, nakapaglatag na kami na ang 3 bars. So bali 40 cm lang po yung nito, bawat spacer. Ayan. So nasa 40. So dito yung natin Siguro ka na dyan. Gawas gamay. Walang gulapas sa karinta. So yung electrician din ayan, nakakabit na sila ng mga utility box. Sila po yung electrician, sila uncle. So dito nakabitan na din nila. Ayan, yan po yung sa outlet na nito outlet. So yan, so outlet. So dito dito nila dinaan sa flooring.
yung wire, yung PVC na ginagamit. Ayan. Mas maganda talaga gamitin itong ano, PVC pipe. So dito, ayan, may mga kabilya na. Tapos na din nalagyan ng mga Doy! Dito sa CR. Ang sara Doy pa. Magpunsa ka Doy. Tama ka. Ay na pag-tiles Doy. Ay na pag-tiles. Ako si Gino Obregon. Number 14. Ayan, nakapagkabit na po ng tiles. So nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 12, 18. So 18, 24, 30. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So 30 piraso kasama na yung siroho. So yan. Hanggang kisame po yung tiles natin. Yung height po ng ating CR floor to kisame is 270 para walang special yung tiles natin. So 270 po yung ano niyan, height. Yung pinakatap ng tiles natin, yun po yung finish ng ating kisame. So bukas patatapos yan kasi pauna muna natin to dito yung ano dito. Pauna natin tong pag-aabang nila dito ng mga elektrisyan. Pabutasan natin yan sa kanila para tuloy-tuloy na po yung pagta-tiles dito. So taga Pagadian City. Nagana pa kayo sa pagkadian. Pero ko nga, asa ang kapit na yung gimo? Oh, may kapit yun. Dinilas ka ba na? Wala ka ba na? Dinilas mo ito. Sana pa dili dito. Panit. Wala na mo ito. Napagdili panit ko. So yan. Sa Martes yata makapag flooring. Inataw tudlo. Saging lang. Importante. Ma'am, may pugna ito na. May pangkok na ma'am. Okay, hindi ka tama. Okay, nagkatamo ka ako nangingaw. May bugyong tubig. Kape na lang. Simo sa misaging. Balag saging, basta labing daw. So yun lang mga babayan, maraming salamat sa inyong lahat. So thank you so much at magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat mga babayan. Thank you so much sa palaging panonood at sa mga babayan natin nag-aabang ng aking mga video. So maraming salamat sa inyo. God bless ug amping mo tanan.